Bakit mahalagang malaman ang tamang paggamit ng abono? Malaki ang ginagampanan ng tungkulin ng abono o fertilizer sa masaganang ani. Kinakailangan ito para maparami ang kita sa kabila ng dumaraming populasyon. Dapat isaalang-alang na ang bawat pananim ay may angkop na nutrisyon na kailangan. Ang maling paglagay ng abono ay maaaring magresulta sa mababang kalidad ng ani o pagkasira ng lupa. Sa gabay na ito ay matututunan ang tamang pagsusuri sa uri ng lupa, kinakailangan nitong nutrisyon, tamang paggamit ng abono, tamang pag-imbak ng abono, organikong abono at green manuring, at rekomendasyon abono. Mga dapat gamitin na abono. Ang pagsusuri sa nilalamang sustansya ng lupa ay nakakatulong sa pagtiyak sa klase at dami ng abonong dapat gamitin para sa ating mga pananim. Ang Bureau of Soils and Water Management ay may laboratorio na matatagpuan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Maaari tayong lumapit para sa pagsusuri sa sitwasyon ng ating lupang sakahan. Mahahalagang sustansya ng taglay ng abono para sa halaman. Ang nitroheno, posporo, at potassium ang mga pangunahing sangkap ng abono. Nitroheno. Ang nitroheno o nitrogen ay nagbibigay ng berdeng kulay at nagpapabilis sa paglaki ng halaman. Isinaayos din ito ang pisikal at pisyolohikal na bahagi ng halaman at ang proteinang taglay ng mga butil. Posporo. Ang posporo o phosphorus at potassium ay tumutulong sa pagpapalago ng mga ugat upang manatiling matatag ang halaman sa pagkatuyot, pinapadali ang maagang pamumulaklak at paghinog ng bunga, at nagpapatibay sa halaman laban sa sakit. Potassium. Ang potassium ay nagbibigay ng kakayahan sa halaman sa produksyon ng asukal at gawgaw para sa mas marami at mabigat na bunga, tumutulong sa pagbibigay ng berdeng kulay sa halaman at iba't ibang kulay sa bulaklak at prutas. Pinalalakas at pinatitibay rin ito ang sanga at puno ng halaman. Pag-iimbak ng abono. Itago ang abono sa lugar na hindi nauulinan o nababasa. Huwag hayaang dumikit sa semento ang sako ng abono o sa maruming sahig. Upang iwasan ito, gumamit ng patungang yari sa kahoy. Huwag itabi ang abono sa pestisidyo, gasolina, langis, wax, asupre o anumang bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Paano makakasigurado na kalidad ang mabibiling abono? Ang publiko ay dapat bumili lamang ng fertilizer na rehistrado ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA mula sa mga FPA licensed dealers at distributors. Upang matiyak na hindi peke ang mabibiling abono, dapat sundin ang mga sumusunod. Una, suriing mabuti ang sako ng abono kung may nakalagay na FPA registration number at tignan sa FPA website ang nakasulat na registration number. Ang pagkakasunod ng registration number ay ang sumusunod. Una, ay ang registration number code at sinusundan ito ng product category number, origin o pinanggalingan ng produkto kung ito ba ay local or international. Letra ng uri ng registration kung ito ba ay full or provisional. At ang panghuling apat na numero ay ang bilang ng produktong nakarehistro sa kaparehong produkto. Pangalawa, suriin kung ang sako ay may nakalagay ng mga sumusunod na impormasyon. Directions for use, storage and disposal, warning and precautions, guarantee analysis, product description, manufacturer at manufacturing date. Panahon at paraan ng paggamit ng abono. Ang panahon at paraan ng paggamit sa abono ay nakabatay sa sistema ng pagsasaka. Ang dami at panahon ng paggamit ng sustansya ng halaman ay naaayon sa klase ng lupa at lagay ng panahon. Iwasan ang paglagay ng abono kung masama ang panahon.
Ingatan ang paggamit ng abono lalo na kung maapektuhan ang tubig. Ang kagamitan sa pag-aabono ay dapat nagtataglay ng pantay na pamamahagi. Mahalaga na maingatan itong piliin, ayusin at pangalagaan. Ang gabay na ito ay hatid sa inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website fpa.da.gov.ph o mag-email sa info.dafpa@gmail.com. Isang masagana at mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Welcome back po sa mga walang sawang nanonood ng ating webinar series. Kung kayo naman po ay ngayon pa lamang manonood, welcome po to the FPA's Webinar Series Season 4, kung saan pag-uusapan po natin ang mga frontline services ng Fertilizer and Pesticide Authority. Ako po si Ella Santiago, ang Information Officer 1 ng FPA at ang inyong host for this season. So bago po tayo dumako sa ating talakayan, atin po munang kamustahin ang ating mga Zoom participants. Kamusta po kayo ngayong umaga? Good morning po. So, syempre hindi rin po natin kakalimutan ng ating mga Facebook Live viewers. Good morning po everyone. Ayan, mukhang handa na po ang lahat. Kahapon po, pinag-usapan po natin ang product registration ng Fertilizer Regulations Division at Pesticide Regulations Division. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa License to Operate ng Fertilizer Regulations Division. So upang magkaroon po tayo ng ideya tungkol sa kung paano po ba ang proseso ng License to Operate ng Fertilizer Regulations Division, meron po kaming inihandang video para sa inyo. Kung may mga katanungan po kayo habang nanonood, huwag po kayong mag-aalinlangan na i-chat po ito sa ating chat box at i-comment sa ating comment section. So wag na po natin patagalin, let's all watch this video. Hello po, good morning. Good morning. Nagbabalak po kasi sana akong pumasok sa fertilizer business and gusto ko pong maliwanagan para po alam ko kung ano yung mga dapat kong gawin. Kanino po kaya ako pwede magtanong? May specific type of licensing na po ba kayo na gusto nyong applyan? Wala pa po. Sige po ma'am, para ma-explain po yung iba't ibang licensing na pwedeng applyan, tawagin ko na lang po si Sir Jess. Sige po. Hello po, sir. Hi, ako si Jason Garcia ng Fertilizer Regulations Division Licensing Section. So, paano ko po kayo matutulungan for today? May mga questions lang po sana ako about sa license to operate po. Okay, sige, upo muna tayo to discuss it further. Una po, ano po ba ang license to operate? Sige, license to operate is a written authority or certificate na ginagrant ng FTA sa mga businesses na gustong mag-venture sa fertilizer. So, from the submission of regulatory requirements, we also conduct yung pre-inspection ng facilities to further assure na yung businesses is actually or truly capable of supplying fertilizer sa general public. Bakit po ba importante na magkakaroon ng license to operate? Well, yung license to operate, it is a requirement kasi by law, pero siguro yung importance niya is una, marirecognize natin yung company on a national level, and at the same time, ma-assure natin yung health and safety ng ating public by, of course, making our businesses or holding our businesses accountable and having them undergo through inspection para makita talaga natin na yung fertilizers na pinoproduce nila or sinusupply nila is of great quality.
So, ano-ano po ba yung mga iba't ibang licenses na ini-issue ng FRD? Okay, so lahat ng ini-issuehan namin ng FPA license to operate is those on the business side. So if you are a producer on a national level such as a manufacturer or importer, mag-a-apply ka ng license sa amin. Then distributors, dealers, dealer repackers, fertilizer repackers, and basically everything talaga na nagko-constitute doon sa supply side ng fertilizers ay kailangan mag-apply ng LTO with the FPA. Sino-sino po yung mga pwedeng mag-apply ng license to operate? So, ang pwedeng mga mag-apply ng LTO sa amin ay SEC-registered businesses, DTI-registered companies, or CDA-registered na cooperatives, as well as government agencies. So, para po sa mga gustong mag-apply, ano po yung mga requirements? So, first and foremost, prior to application, of course, dapat umaandar na yung analysis natin ng mga products which is related sa product registration. Now, for the actual requirements natin sa LTO, una nandyan yung recommendation na required from the regional offices natin sa FPA. Then, yung inspection reports nila for us to evaluate kung pumasa ba talaga kayo sa site inspection. Then, the other requirements such as the application form, of course, which kung saan ipoprovide nyo yung information na kailangan namin for our databases, the copy of the SEC registration or DTI or CDA certificate, environmental compliance certificates, yung distributorship certificates from the suppliers, and lastly, audited financial statements natin from the previous year. Ano po yung mga common mistakes ng clients kapag nagsasubmit sila ng requirements? Well, the first, isa sa mga major mistakes na nakita namin is yung nag-a-apply agad ng license to operate without the actual business name. So, first and foremost, i-secure nyo muna yung business name nyo with SEC, DTI, or CDA. Then, make sure na moving forward lahat ng documents nyo consistent. So, kung ano yung pangalan na indicated sa SEC, DTI, or CDA, yun na palagi yung gagamitin natin sa lahat ng documents natin, mapas LTO or CPR. Second, yung ating mga documents of our application forms ay dapat completely filled out. So, wag mag-iiwan ng blanco, and at the same time, kung hindi applicable yung item, ilagay na lang simply na NA or none. Then, third, yung inspection ng warehouses. Kadalasan kasi pumupunta dito, nag-a-apply agad ng LTO, nagsasubmit lang ng documents without the inspection reports from the field officers. So, yun yung pinaka-importante na requirement natin is dapat nakita ng field officers namin at ni-recommend kayo to apply for a license bago kayo magpunta dito to ensure na compliant nga kayo sa standards ng FPA. Ayan. So, we hope po na nagkaroon po kayo ng ideya tungkol sa proseso ng license to operate through that video. Now, para po mas maliwanagan at mas maintindihan po natin ang proseso ng license to operate, sasamahan po tayo ngayon ng Senior Agriculturist ng Fertilizer and Regulations Division. Let's all welcome po Sir Jason E. Garcia. And good morning, sir. Welcome po to the program. So, good morning, Miss Ella, and good morning sa participants natin sa Zoom and sa Facebook Live. Ayan. So, nabanggit niyo po, Sir Jason, na meron pong iba't ibang klase ng fertilizer handlers. So, pwede niyo po bang i-explain sa amin yun? Okay. So, by virtue of Presidential Decree 1144, Section 9, sinasabi lang dito na our handlers have to be licensed sa FPA before operating. So, sino-sino ba yung mga fertilizer handlers natin? First, we have the exporters, importers, manufacturers, formulators, processors, bulk blenders, bulk handlers,
distributors, dealers, repackers, commercial applicators, and yung warehousers ng fertilizer and fertilizer inputs. So basically, lahat ng mga nasa supply side ng fertilizer, they have to apply for the license to operate as fertilizer handler. Then, siguro brief na lang din na explanation kung ano ba yung sino-sino yung mga nagka-qualify dito. So, of course, we have the manufacturer. So, this is self-explanatory. These are companies na engaged dun sa formulation and processing ng raw materials into finished fertilizer products through the use of machinery, tools, and chemical processing. We also have yung formulators natin na sila naman involved lang sila sa pag-develop ng formula for fertilizers, pero pinapagawa nila yung product nila sa mga toll manufacturers, blenders, or processors natin since they don't have their own facilities. Next, processors. So these are not necessarily manufacturers pero local producers din kasi sila. So they process certain raw materials into finished fertilizer products through, say, coating o kaya grinding ng minerals or dilution ng fertilizer concentrates. So, yung pinagkaiba niya from manufacturer, si manufacturer merong mahabang process when it comes to producing a local fertilizer. Dito naman, 1 or 2 processes lang para transform natin into a finished product. Then we have the bulk blenders na na gumagawa naman ng fertilizers by mixing 2 or more finished fertilizer products. So usually kino-customize nila yung kanilang mga blends into the requirements ng farm. So they compute yung requirements ng farm through the results from BSWM soil analysis. Then nagpa-produce sila ng customized fertilizer. Then we have, of course, the importers. So nagpapadala ng fertilizers from one country into the Philippines. Then importer end users, those na nagpapadala ng fertilizers nila for their own use sa kanilang plantations or for their testing. We also have the institutional users. So these are commercial plantations or private research institutions or companies that are authorized to use restricted but registered fertilizers for their own testing purposes. Indentor, these are entities who act as agent to foreign suppliers to arrange businesses with fertilizer importers. Then exporters, local manufacturers usually that export their products to other countries. Then we have 2 types of distributors, the national and area distributors. So for the national distributors, sila yung nagsusupply natin sa area distributors, dealers, and plantations nationwide. So pag sinabi nating national distributor, dapat merong registration ng product. Whereas area distributor, nagsusupply din sila sa dealers and distributors natin, and as well as plantations. Pero dito, hindi sila required na i-register yung product nila given that the product is already registered by the importer or manufacturer. Nagbibigay rin tayo ng lisensya sa repackers. So, these are companies na nire-rebrand and nire-repack yung fertilizers or simply repackaging lang from one bag or packaging into a smaller nalalagyan. Dealers, so stores na nagbebenta ng fertilizers, and dealer repackers, ito yung mga nagbebenta ng tingi-tingi na fertilizers. Then bulk handlers, those na nag-ooperate sa port in the bagging and transporting from port to warehouse ng ating bulk fertilizers. And lastly, mango contractors. So these are business entities that enter into a contract with a mango grower to apply yung inducer such as nitrates doon sa kanilang plantation. I see. So, ang dami po pala talagang klase ng mga ng mga handlers. So, pwede po ba na mag-apply sila ng iba't ibang klase ng license to operate? For example po, isang company lang po sila or entity, pero marami po silang a-applyan na license to operate. Pwede po ba yun? Yes, and
I just want to add din na yung LTO natin is per activity as well as site specific. So if you have say 12 branches all over the country, tapos lahat sila yung nag-ooperate as dealer, then they have to apply for the LTO as dealer for every branch. Then one company, sabihin natin na engage siya sa importation as well as manufacturing, then they have to apply both the manufacturer and importer licenses. Kung sila rin yung in charge dun sa distribution channels, that's another license to operate. So the license to operate as national or area distributor. I see. So, ibig sabihin po, yung mga fees mag-a-accumulate din po. Yes. So yung schedule of fees natin, they are posted at the fertilizer website, at the FPA website. Then, ayun, na per activity talaga siya. So if you have, say, 5 activities, that equates to 5 license din. fees. So, kailangan po talaga kapag mag-a-apply ka ng iba't ibang klase ng license, meron ka rin po talagang pondo. Yes, talagang ano. So, reminder of course to those na gustong mag-operate into fertilizer business, this is, well, first and foremost a business. So, dapat ready talaga tayo sa mga fees na kakaharapin when it comes to licensing, hindi lang sa FPA, pati of course sa localities nyo. And at the same time, of course, yung raw material na gastos nyo, basta ano, really take that into consideration before opening a fertilizer or pesticide business. May profit ba? Something like that. I see po. So, syempre po, kaakibat po ng mga babayaran nila and mga requirements, meron din po silang mga kailangang sagutan na form. So, pwede niyo po ba kaming pakitaan kung paano po sagutan ng tama yung mga LTO forms? So, in case lang na hindi pa na demo, so from the FPA homepage, under information resources and downloadable forms, accessible na yung ating mga fertilizer handler application forms. So, for the general type of handler, so national level, ang gagamitin natin is yung FPA FRDF 03. So, the license to operate as fertilizer handler. Yung form naman namin is medyo straightforward. Hingin lang yung information ng contact person, yung designation niya, contact number, and email address. Then, dito sa upper left side corner, the applicant will select kung new ba yung kanyang application, renewal, or amendment. Then, if they are new or renewal, they will then select kung anong license to operate yung kanilang ina-apply. So we have the manufacturer, national distributor, yung previously mentioned kanina. So if you are a new importer, you will leave blank na lang itong license number and expiry date. Whereas kung kayo ay renewal, of course, you will need to fill out these details. Yung form natin can accommodate as much as 5 applications na, since karamihan sa kanila is same lang talaga yung information, lalo na kapag under one company. And of course, under one company lang talaga tong form na to. Anyway, yeah, you can apply for at most 5 licenses with this form. If you have other licenses na hindi kasya dito, separate form na lang muna. Then for the first part of the application form, hinihingi yung company information. So, type natin yung company name. Of course, ito ay dapat registered na sa SEC, DTI, or CDA. Kung ano yung name nyo sa business registration nyo with SEC, DTI, or CDA, yun dapat yung exact company name na itatype nyo dito sa form. Then, hinihingi natin yung address. So, you have to be as specific as possible. Paki-provide yung house, block, or lot number, yung street, the subdivision or village kung meron man, barangay, district kung meron man, city or municipality, province, then yung zip code natin.
Then 1C, hinihingi yung type of ownership. Kayo ba ay under corporation, cooperative, single proprietorship, partnership, or others? So specify kung government man yan or hindi. Then sa baba, itatype yung registration number. Required din na i-input yung TIN and yung environmental permits natin kung ECC ba yan, CNC, or mining permit. For the second part of the form, pinapalista lang natin yung physical properties ng company. So, do you have a manufacturing plant, warehouse, or store? Ilista kung ilan man dyan. 3 lang sa ngayon yung spaces, pero if you have more, of course, you may continue on a separate sheet. For the third part, we ask for the capital of the company. So, for new applicants, yung paid up capital or capitalization, declared capitalization ng company yung isusulat dito. Whereas kapag ikaw ay renewal, isusulat mo dito yung equity or capital deficiency ng company. So again, pinapa-attach namin yung SEC articles or notarized copy ng Certificate of Capital or yung ITR or AFS kasi binabase namin kung ano yung nasa actual documents nyo kumpara doon sa sinulat sa form. So, ayun. Doon kami magbabase ng fees doon sa legal documents na ipoprovide natin. Next is the Board of Directors and Management. So, for SEC registered companies, ililista nyo kung sino yung company president, etc. Vice president, and other board members. Then, for DTI registered, naman, kung sino lang yung key personnel din. Proprietor, then if you have certain managers within the branch, pakibigay yung information. Next is the enumeration of fertilizer brands or grades na minamanufacture, import, or distribute. So, i-encode lang dito yung brand name, registration number, and expiry date kung registered na. Whereas, kapag naman kayo ay new applicant, i-indicate nyo lang dyan na ongoing yung fertilizer registration nyo. Then, i-check kung ano man yung activities involved for that product. So, sabihin natin na nag-i-import kayo ng urea, check importer distributor. Tapos nagma-manufacture kayo ng 1414, then manufacturer distributor. So, yeah. Next naman yung list natin ng distributors or dealers. So, sino-sino ba yung pinagdadalhan nyo ng inyong mga produkto? Pakilista kung anong company name and yung address. Then, kung masyadong marami, continue ulit on a separate sheet as necessary. So, for importers or distributors, we ask for the list of your suppliers. So, marami nagkakamali sa part na to. So, pag number 6, ito yung mga local na binibigyan nyo ng products. Sila yung nagbebenta ng products nyo. For number 7 naman, ito yung nagsusupply sa inyo. So, kung kinuha nyo yan from a local supplier, pakilagay dito yung name and address nila. Kung foreign naman, like imported na product, paki-indicate din. Number 8, for indenters lang ito. So, list of foreign suppliers represented in the Philippines. For bulk handlers naman, list of bulk handling equipment. And for number 10, in case of distributors, capable ba kayo sa pag-extend ng credit to your dealers? Yes or no? Then yung approximate ceiling loan. Now, a few reminders dito. Yung application form natin is dapat sinasagutan completely. Kung merong hindi applicable sa inyo or wala talaga, just simply write not applicable, NA, or none. So, sa dulong part ng ating application form, we have the consent to process and share data. So, dito, sinacertify nung nag-accomplish ng form na truthfully niya sinagutan yung form and ina-acknowledge niya na itong data nito is ipaprocess ng FPA and probably i-share within the Department of Agriculture. So, hindi naman siya i-share basta-basta sa ating constituents kasi ayun, protected po kayo ng Data Privacy Act of 2012. Then, sa dulong-dulong part, ito, certification ulit and notarial requirement. So, that is
Yun po, how you answer the application form. Okay po. So, yung license to operate po ng pesticide regulations, kailangan po nila ng documentary stamp. So, sa license to operate po ng fertilizer, hindi po kailangan ng documentary stamp. Okay. Required din po sa amin sa ngayon, though I just want to din na currently in development kasi yung online system ng fertilizer application for handlers. So, sa ngayon, ang ta-transition pa lang into online system is fertilizer division, tapos ang first phase natin is yung handlers. So, sa ngayon, dito sa physical form, required yung documentary stamp. Pero kapag pag fully transition na siya sa online application, of course, hindi na i-require natin yung notary and documentary stamp. Then, siguro additional information. First phase na is fertilizer handlers. For the next phases, unti-unti nang mag-onboard sa online system ng FPA yung registration ng fertilizers, then permits, then yung licenses na ini-issue ng field units sasama din. Then yung pesticide, tingin ko pag successfully na-adapt ng FP ng fertilizer division, then makakapag-onboard na rin yung PRD natin. Yan. So, good news po pala yun para sa mga clients natin na magkakaroon na ng online registration. So, take note po sa mga nanonood sa atin ngayon. So, nabanggit din po na sa forms, syempre po, yung may mga additional sheets po if necessary. So, kailangan po ba na may dry seal din yung mga additional sheets na yun or yung form lang po? Usually, kailangan din talaga. Kasi pag pinanotarize natin yung forms, dapat naka-staple or compile yung buong application forms prior to notarization. So, once na binigay natin yan sa attorney, then, yeah, pag denial siya, dapat kasama yung attachments na ni-reference dun sa application form. So, wag po natin kakalimutan na ipa-dry seal din yung mga attachments dun sa form. So, ayan. Tingnan naman po natin ngayon kung may mga questions from ating Zoom participants. So, meron po, ang tanong po ni Francia Encinas. What is the procedure if you have an existing LTO as bulk handler and you want to transfer the license to your affiliate company? Is it also site-specific daw po ba? Okay, so good morning, Ms. Encinas. So, ang ating, sige, linawin ko lang. So, we have the product registration wherein nire-register yung produkto sa FPA. Then, we have the license to operate where the company applies for the license. I just wanna emphasize na yung registration natin, it is transferable given na meron tayong mga legal documents na mapoprovide. Yung rights ng registration ng product, pwede mong i-transfer fully from your company to another by executing legal documents. Whereas yung license to operate natin, unfortunately, hindi siya transferable. So once you have been issued with a license, ayun, so hindi mo siya pwedeng ibigay sa ibang companies, that the other companies will have to apply for a license of their own. Then, yes boss, site-specific talaga yung LTOs natin. If your company is operating as bulk handler in different areas within the country, then they will all have to apply for the LTO for that specific area. This is to ensure kasi na nag-ooperate yung company within the standards ng FPA, lalo na kapag bulk handler. Gusto natin i-assure na tama yung bagging, weighing, yung handling ng fertilizer product na binabulk handle nung company. So, to ensure that FPA has to conduct the inspection and issue yung license to operate for each site. So, nasagot po ba yung katanungan nyo, Miss Encinas? Pa-chat naman po sa ating chat box if yes.
Nasagot po ba? Or may tanong pa po kayo? Ayan, mukhang clarified naman po yung ayan. So, meaning daw po, hindi po siya pwedeng i-transfer. Yes po. So, Mm. license to operate, non-transferable, registration ng product, pwede. Sa LTO, no. Okay. So, remember po, Miss Encinas, hindi po pwedeng i-transfer ang LTO. So, Sir Jason, paano naman po kung hindi nila ni-register yung fertilizer business nila? Ano po yung consequence na haharapin nila if nag-operate po sila without license to operate from FRD? Okay, so nasa Hindi ko malapigil. Anyway, yeah. So, according to PD 1144, we have administrative sanctions for violations sa PD 1144. So, penalties natin is either the suspension, revocation, or cancellation of any licenses, closure ng establishment, lalo na kung hindi pa rin nag-apply ng LTO sa amin, issuance ng stop sale, use, move, and hold order para dun sa products in question, confiscation or seizure ng products, reprimand, explanation, and warning, then administrative fine of not less than 5K but not more than 20,000. Then criminal actions then posible silang makasuhan based on the gravity of the offense. So yung offense include but not limited to yung selling ng fake and adulterated or unregistered fertilizer products and yung smuggling ng fertilizers. Ayun. So imprisonment ng 15 years and 1 day or more than 20 years if yung amount na involved is more than 50,000 pesos, then imprisonment of not less than 10 years and 1 day. Kung 10,000 peso or less yung value ng product, then 3 times of ayun, basta nasa slides na to. So yung fine is 5K but not more than 10K. So, ayun, if you know of any fertilizer manufacturers na nag-ooperate illegally, meaning walang lisensya sa FPA, kindly inform us agad-agad po para ma-actionan natin and ayun, maimbestigahan. So, kindly inform our regional field officers. Available sa website ng FPA yung kanilang contact details. Then, ayun, magkakaroon doon of course ng investigation and due process. Hindi naman siya basta-bastang kakasuhan lang. Titignan muna ng FPA kung ano nga yung violations, kung meron ba. Then once proven na meron, saka mai-impose itong mga kaninang present ko na penalties and sanctions. Sige. So, paano po kapag wala pong nagsumbong na parang public? Paano po na-ensure ni FRD or namo-monitor na yung mga nag-ooperate po na fertilizer business ay registered? Okay, so si FPA kasi bukod sa regulatory divisions, so aside from the fertilizer regulations and pesticide regulations division, we have the regional field units which acts as our arm sa field. So aside from, so kapag may complaints tayo, pwede nating i-direct sa kanila or may mga nakita, i-report sa kanila. Aside from those activities na nagre-receive ng complaints, sila din, nagkakonduct din sila ng monitoring nila sa stores natin ng fertilizer and pesticide. So, nag-iikot sila within their area. Tapos, pumupunta sa mga fertilizer dealers to conduct samples of products and to inspect as well kung ano ba yung mga nakadisplay natin. Pag may nakita dyan na unregistered na fertilizer product, winawarn na agad si dealer na huwag munang ibenta ito, tapos at the same time, kinukuha na yung details nung nag-supply, tapos tinetrace kung saan talaga siya nanggaling. So, ayun po. Kung sakali man na hindi makapag-report yung general public natin,
our field officers are making sure naman na lahat ng nasa market natin is registered pa rin by conducting random inspections ng ating fertilizer stores. Ayan. So, yung mga illegal na nag-ooperate po ng fertilizer business, wala po talagang kawala. Kaya, make sure po na before po kayo pumasok sa fertilizer business, ay meron po kayong license to operate from the FTA. So, paano naman po, ano po yung mga resources or support na pinoprovide ng FRD sa mga gustong pumasok sa fertilizer business? So, for online applications kasi, usual advice namin since, okay, so currently magta-transition pa lang kami sa online. I think once na makapag-fully transition na, it will be very helpful sa ating handlers kasi with just a few clicks and typing of your details, magkakaroon na kayo ng lisensya within 7 working days. Basta provided of course na yung necessary documentation na provide nyo talaga. Ayun, and lahat ng information na kailangan ng FPA is na ibigay and nakapag-submit nung ating mga legal documents or requirements. Now, for the, since ngayon, in transition pa lang kami, so sa ngayon, actual filing pa lang ng hard copy na documents and payments. So, ang may extend ng FRD is ito po as projected sa slide natin. So, ang email address po ng FRD licensing section is okay. So, fpa.frd.license@gmail.com. So, we conduct pre-evaluation of documents. So, kung gusto nyong ipa-check yung inyong mga dokumento, kung nasagutan ba ng tama at kung i-provide nyo ba lahat, pwede nyong isend muna yung scanned copies ng documents dito sa email na to para ma-guide kayo ng team namin sa pag-sagot and pag-complete ng documents. So, tapos, once naman na i-provide nyo na yung scanned copies ng kumpleto na documents, nagbibigay na kami agad dyan ng billing statement. So, at least, pag pumunta kayo dito sa central office to submit, sure tayo na tama yung documents nyo and as well as informed na kayo kung magkano yung babayaran nyo na fees. Pwede rin kayong tumawag dito sa landline namin. So, area code 02-8441-1601 if you have other inquiries. Yan. So, i-screenshot or i-save nyo na po yung email and number ng FRD. Ayan. Pwede nyo na po siyang i-screenshot, isulat, or kung kaya nyo pong i-memorize, i-memorize nyo na rin po. Ayan. Okay. So, paano naman po, Sir Jason, kung gusto po nilang makilala yung team behind the license to operate? Pwede nyo po bang ipakilala yung team nyo? Okay, so, of course, so, headed kami by our very beautiful Ma'am Weng Reyes. So, siya po yung in charge sa ating buong Fertilizer Regulations Division. And ayun, as previously pinakilala ni Sir Marlo kahapon yung section niya, so registration section. Nandito po kami sa licensing. So, currently headed by me, so Jason Garcia. Under me is currently vacant pero, papunta na siya. Tapos na yung deliberation, so welcome sa'yo. Sino ka man. Then, ang ating in charge sa pag-process ng dealer applications, Sir Danjay Amak, Agriculturist 1. Yung atin namang pinakamabait na assistant sa licensing, si Miss Dayan, alam ko po favorite siya ng ating mga handlers kasi very, very cheerful. And ayun, helpful sa atin. So, sa ngayon, kaming tatlo pa lang po yung nasa licensing section. Then, maybe next year, build out na itong Agriculturist 2 vacancy.
Ayan. So, we hope po na natandaan niyo po yung mga itsura ng mga team ni Sir Jason para po kung makita niyo po sila pag pumunta po kayo dito, mabati niyo po sila. Ayan. So, para naman po sa mga farmers natin, Sir Jason, ano po yung palatandaan nila na yung binibilhan nilang fertilizer ay registered under FPA? Before tayo bumili ng fertilizers, nire-require namin na yung mga dealer stores natin nakapaskil yung license to operate nila within the premises. So, pag nakita nyo sa counter na merong FPA dealer license certificate, then makakasiguro tayo na lisensyado sa FPA itong ating pinagbibilhan. Para naman sa mga produkto na nakalagay doon sa store nila, we have the FPA registration number. I believe nandun yun kanina sa parang animation. Gabay natin, po. yung gabay. So, doon sa gabay, kung pwede nyo i-replay mamaya, nakalagay doon yung registration number as well as yung format. Doon pa lang mas spot na natin kung fake ba or not. Kung gusto nyo namang i-verify, kopyahin natin yung registration number na nakalagay doon sa produkto. Tapos, i-verify sa FPA website. So, balik tayo sa homepage ng FPA. So, under Information Resources ulit, Data, Registered Products. So, meron tayo ditong Excel file and PDF na downloadable format. Sabihin natin PDF. Dito makita nyo yung complete list of fertilizers na rehistrado sa FPA. Kung meron kayong nakitang registration number, i-search nyo lang. So, Control F, i-type nyo, then lalabas siya kung nasaan registration number man siya dito. Lahat ng nandito sa listahan natin, sure na registered fertilizer product. So, kapag hindi nyo nakita yung registration number nung hawak nyo na product sa store, magtaka na tayo, and kung kaya, i-report agad sa FPA Regional Field Offices para magtawan ng aksyon ng FPA. Ayan. So, take note po. Ayan. So, may gusto pa po ba kayong idagdag? Mga Siguro, paalala po sa ating mga clients? okay, paalala na lang siguro po na lagi nating i-monitor yung mga licenses natin, lalo na dun sa mga bago pa lang. Reminder na i-renew natin within 3 months yung licenses bago mag-expire. So, lahat naman ng licenses natin ay 1 year ang validity maliban sa dealers and dealer repackers na 3 taon yung tinatagal. So, within 3 months before the expiry date, apply na tayo ng renewal para wala ng penalties na ma-incur sa application. Yan. So, lagi po nating i-update ang ating license to operate. Huwag na po tayong maghintay ng last minute bago po tayo mag-renew. So, mukhang wala na pong questions from our participants today. Mukhang nagets na po nila kung paano ang proseso ng license to operate ng Fertilizer Regulations Division. So, maraming salamat po, Sir Jason, for joining us today and giving insights and the process in terms of license to operate. So, thank you so much po, Sir Jason. Thank you rin, Ms. Ella. And see you next year kung sakali. Ayan. So, see you daw next year. And syempre, huwag niyo pong kakalimutang abangan ang onboarding ng online registration ng license to operate ng Fertilizer Regulations Division. So, muli po, maraming salamat po, Sir Jason. So, we hope po na marami po kayong natutunan sa nakaalaman sa ikalimang episode ng ating webinar series. Magkita-kita po ulit tayo mamayang 2:00 ng tanghali para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ang topic po for this afternoon ay issuance of accreditation. So, dito lamang po yan sa FPA Webinar Series Season 4.